Sa isang maikling panayam lamang, niyanig ni Andrew Parker Bowles, dating asawa ni Camila, ang publiko nang hayagan niyang ideklarang matagal nang may itinatagong lihim si Camila at ginamit umano nito ang kanyang posisyon sa maharlikang pamilya upang isulong ang sarili niyang mga personal na layunin. Noong una, marami ang hindi naniwala at itinuring itong walang batayang paratang. Maging si Prinsesa Catherine ay inisip na sinusubukan lamang niyang agawin ang atensyon ng publiko. Ngunit, nagsimulang magbago ang lahat ng ilang dating empleyado na nagtrabaho para kay Camila ay bigla na lamang tumangging sumagot sa anumang tanong tungkol sa mga pondong pangkawanggawa na kaniyang pinangasiwaan. Kasabay nito, may ilang kaugnay na dokumento ang misteryosong nawala mula sa mga archive ng walang malinaw na paliwanag. Ang mga pangyayaring tila walang koneksyon sa isa't isa ay unti-unting bumuo ng isang kahina-hinalang larawan. Habang mas malalim na nagsisiyasat si Catherine, mas marami siyang natuklasang hindi tugma sa matagal nang ipinapakita sa publiko. Nagsasabi ba ng totoo si Andrew Parker Bowles o isa lamang itong mapaghiganting paratang laban sa dati niyang asawa? At kung totoo ang kaniyang mga sinabi, ano na nga ba ang itinago ni Camila sa loob ng maraming taon? London, isang madilim na hapon ng Hunyo. Ang mabibigat at mababang ulap ay nakabitin sa kalangitan, na tila babala ng paparating na unos. Lumabas si Andrew Parker Bowles mula sa gusali ng BBC Television Studio na may matatag na lakad, ngunit malinaw sa kaniyang mukha ang tensyon. Ang lalaking minsang naging asawa ni Camila Parker Bowles, isang kilalang opisyal sa Queen's Guard, ay nasa kanyang edad 70 na. Gayunpaman, nanatiling matalim ang kaniyang mga mata at puno ng karanasan. Sa araw na yon, hindi siya dumating upang balikan ang nakaraan. Dumating siya upang sindihan ang mitya. Sa loob ng recording studio, tumama ng direkta sa kanya ang maiinit na ilaw. Umupo ng tuwid si Andrew. Mababa at malalim ang kaniyang tinig, ngunit bawat salitang kaniyang binitiwan ay may mabigat na bigat. Hindi na ako maaaring manahimik, panimula niya. Bahagyang nanginginig ang boses dahil sa emosyon. Matagal nang may itinatagong seryosong lihim si Reyna Camilla. Ang mga pondong pangkawanggawa na kaniyang pinamamahalaan ay hindi lamang mga lugar upang tumulong sa komunidad, gaya ng iniisip ng lahat. Isang malapit na grupo ng mga tagapayo ang nagsamantala sa mga ito upang paglingkuran ang mga pribadong interes. At si Camila, alam niya ang lahat. Nagulat ang host at pilit na pinanatiling kalmado ang boses. Mayroon po ba kayong ebidensya upang patunayan ito, Sir Parker Bowles? Tumingin ng diretso si Andrew sa camera na para bang kinakausap niya mismo ang publiko. Nalaman ko ito mula sa isang malapit na kaibigan na minsang naging tagapayo sa mismong grupong iyon. Sinabi niya sa akin ang lahat. Mga misteryosong daloy ng pera sa pamamagitan ng pekeng consulting contracts, mga shell company na itinatag lamang upang ilihis ang pondo. Lahat ay maingat na itinago sa likod ng marangal na anyo ng monarkiya. Ayaw kong maniwala noong una, ngunit napakalinaw ng katotohanan. Sandali siyang tumigil at huminga ng malalim. Sa kaniyang mukha ay makikita ang kirot ng isang taong minsang nagkaroon ng malalim na ugnayan kay Camila. Matagal na kaming hiwalay, ngunit iginagalang ko pa rin siya dahil sa pinagsamahan namin. Gayunpaman, hindi ako papayagan ng aking konsensya na manahimik kapag alam kong milyon-milyong libra ng perang para sa kawanggawa ang binabaluktot. Karapat-dapat malaman ng mamamayang Briton ang katotohanan. Natapos ang panayam sa isang mabigat na atmosfera. Pagka-ere ng footage, sumabog ang social media.
Nahati ang opinyon ng publiko. Ang ilan ay nabigla sa posibilidad na ang magiging reyna ay nasangkot sa isang iskandalong pinansyal. Ang iba naman ay nagduda at inisip na isa lamang itong paghihiganti ng dating asawa. Agad na naglabas ng maaanghang na headline ang mga pahayagan sa Britain. Hindi nagtagal, nakarating ang balita sa Buckingham Palace. Si Haring Charles, habang naghahanda para sa isang opisyal na seremonya, ay nakatanggap ng agarang ulat mula sa kanyang pribadong kalihim. Dumilim ang kanyang muka at mahigpit niyang hinawakan ang mga dokumento. Samantala, si Camilla, na nasa Clarence House noon, ay sinubukang manatiling kalmado. Binasa niya ang balita sa kanyang telepono. Nakadikit ng mahigpit ang kanyang mga labi. Ngunit alam ng mga malalapit sa kanya na tunay siyang nababahala. "Andrew, paano mo nagawa ito?" Bulong niya sa sarili, puno ng galit at pagkabigla ang boses. Sa kabilang banda, bumalik si Andrew sa kanyang pribadong apartment sa gitna ng London. Nagsalin siya ng isang baso ng whiskey at umupo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang abalang trapiko sa ilalim ng mahinang ulan. Muling bumalik sa kanyang alaala ang maraming dekada ng buhay na pinagsaluhan nila ni Camilla. Mga masasayang sandali, masasakit na alaala, mga pagtatalo, at mga pagkakasundo. Matagal at mabuti niyang pinag-isipan ang desisyong magsalita. Alam niya ang mga kahihinatnan, kritisismo, pagbabanta, at maging ang pagkawala ng nalalabi pa niyang koneksyon sa mataas na lipunan. Ngunit alam din niyang kung walang magsasalita, patuloy na sisirain ng bahid na ito ang reputasyon ng maharlikang pamilya ng Britain, isang institusyong minsan niyang sinumpaang poprotektahan. Opisyal nang nagsimula ang unos. Nagkagulo ang opinyon ng publiko at nalagay sa kaguluhan ang maharlikang pamilya. Sa isang bahagi ng palasyo, nagsimulang magmadali ang mga makapangyarihan upang humanap ng paraan kung paano tutugon. Ang lihim na sinindihan ni Andrew Parker Bowles ay hindi na lamang isang lumang kwento. Ngayon, nagbabanta na itong yanigin ang mismong pundasyon ng monarkiya. Sa mga sumunod na araw, kakaibang lungkot ang bumalot sa Kensington Palace. Naglakad si Prinsesa Catherine sa mahahabang pasilyo. Dala ang kanyang pamilyar na eleganteng postura at banayad na ngiti sa labi. Ngunit sa loob ng kaniyang isipan, nagngangalit ang kaguluhan. Ang balita tungkol sa panayam ni Andrew Parker Bowles ay patuloy na umaaling-aungaw sa kanya, tulad ng malayong kulog sa isang malinaw na kalangitan. Noong una, ayaw itong paniwalaan ni Catherine. Umupo siya sa kaniyang pribadong silid-aralan, hawak ang kaniyang iPad at paulit-ulit na binasa ang mga artikulo. "Paghihiganti lang ito ng dating asawa," mahina niyang sabi. May halong pagdududa ang tinig. Marahil sinusubukan lang niyang gumawa ng ingay upang itaguyod ang kaniyang consulting firm. Marami ng ganitong kwento ang hinarap ng aming pamilya noon. Bilang isang ina at prinsesa ng Wales, lagi niyang sinisikap na panatilihin ang matatag na imahe ng maharlikang pamilya at iwasan ang mga hindi kailangang iskandalo. Naniniwala siyang si Andrew, sa kabila ng pagiging dating asawa ni Camilla, ay mahirap manatiling objektibo. Matapos ang magulong paghihiwalay nila, maraming taon na ang nakalipas. Ngunit may maliliit na detalye na nagsimulang bumagabag sa kanya. Naalala niya ang internal meeting noong umagang iyon nang kaswal niyang nabanggit ang mga pondong pangkawanggawa ni Camilla. Biglang naging kakaiba ang atmosfera. Nagpalitan ng tingin ang ilang assistant at mabilis na iniba ang paksa. Napansin ni Catherine ang kahina-hinalang katahimikan. Nagpasya siyang magsiyasat ng mag-isa.
Nang hapon ding iyon, tumawag siya sa ilang dating empleyado na direktang nagtrabaho sa ilalim ni Camila. Lahat sila ay biglaang nagbitiw sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Isang pagkakataong mahirap ipaliwanag. Ang unang tawag niya ay sa isang babaeng kalihim na dating malapit kay Camila. Tumagal ito nang wala pang 2 minuto. Margaret, narinig kong umalis ka 3 buwan na ang nakalipas. Maaari mo bang ibahagi kahit kaunti ang tungkol sa mga gawain ng patronage funds? Magiliw na tanong ni Catherine, sinusubukang lumikha ng magaan na usapan. Matagal ang katahimikan sa kabilang linya. Nanginginig ang boses ni Margaret habang pilit niyang pinipigil ang sarili. Your Royal Highness, pasensya na po. Wala akong maaaring sabihin tungkol dyan. Talaga pong ayaw ko nang masangkot pa. Sana po ay maunawaan ninyo. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag nang hindi na hinintay ang tugon. Napaupo ng malalim si Catherine sa kaniyang upuan. Isang alon ng hindi maipaliwanag na pangamba ang umakyat sa kaniyang dibdib. Sinubukan niyang tawagan ang 2 pang tao. Pareho ang naging resulta. Pag-iwas, katahimikan, o malabong mga sagot gaya ng administratibong trabaho lamang ang hawak ko. Hindi na mapakali si Catherine sa mga reaksyong iyon. Tumayo siya at naglakad-lakad sa silid, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Kung nagsisinungaling si Andrew, bakit takot na takot ang mga taong ito? Ngunit kung nagsasabi siya ng totoo, hindi ito simpleng iskandalo. Isa itong malalim na bitak sa pundasyon ng maharlikang pamilya. Ang imahe ni Camila na minsang sinubukan ni Catherine na pakitunguhan ng mabuti alang-alang kay Charles at sa mga bata ay bigla ngayong nagmukhang malabo at kahina-hinala. Pinili ni Catherine na huwag munang ilabas ito sa publiko. Alam niyang ang isang ganap na investigasyon ay yayanig sa buong palasyo at makaapekto sa imahe ni na William at ng kanilang mga anak. Kailangan kong gawin ito ng palihim, sabi niya sa sarili. Nang gabing iyon, matapos patulugin ang mga bata, umupo si Catherine sa kaniyang mesa sa ilalim ng mainit na dilaw na liwanag ng lampara. Sinimulan niyang isulat ang lahat ng kaniyang nalalaman. Mga pangalan ng staff na nagbitiw, mga timeline ng malalaking gastusin mula sa pondo, at mga hindi direktang mensahe mula sa loob ng palasyo. Bawat bakas na kaniyang sinusundan ay lalong nagpapabigat sa kaniyang puso. Naalala niya ang mga charity gala na pinangunahan ni Camila, ang maningning nitong ngiti sa harap ng mga kamera, at ang nakaaantig na mga talumpati tungkol sa pagtulong sa mahihirap na bata at pagpapanatili ng pamana. Lahat ba ng yon ay isa lamang harapan? Naisip ni Catherine iyon habang unti-unting gumagapang sa kanyang puso ang pagkadismaya. Mahal niya ang pamilyang ito, mahal niya ang kanyang asawa, at iginagalang niya ang mga tradisyon ng maharlikang angkan. Ang mapilitang maghinala sa isang nakatatandang miyembro ng pamilya ay nagdulot sa kanya ng matinding kirot. Ngunit ang kanyang pananagutan sa bansa at sa kanyang mga anak ay hindi nagpapahintulot sa kanya na ipagwalang bahala ang lahat. Gabi na nang pumasok si William sa silid at nakita niyang nakaupo pa rin doon ang kaniyang asawa. Inilagay niya ang kamay sa balikat nito. Okay ka lang ba? Mukha kang pagod na pagod. Tumingala si Catherine at ngumiti ng mahina. Iniisip ko lang ang ilang kamakailang usapin tungkol sa pamilya. Hindi siya gaanong nakatulog ng gabing iyon. Naitanim na ang binhi ng pagdududa at alam ni Catherine na hindi na siya maaaring tumigil. Tahimik niyang beripikahin ang bawat detalye. Gaano man kasakit ang katotohanan, kailangang maprotektahan ang maharlikang pamilya ng Britain sa pamamagitan ng katotohanan, hindi ng kasinungalingan. Maraming taon ang nakalipas
Habang unti-unting pinatatatag ni Camila Parker Bowles ang kanyang posisyon sa loob ng maharlikang pamilya, isang lihim na network ang maingat at sistematikong binuo. Hindi ito isang planong nabuo lamang sa magdamag, kundi isang serye ng mga kalkuladong hakbang sa loob ng maraming taon na naglalayong palakasin ang kanyang kapangyarihan at impluensya. Noong panahong iyon, nagsimulang kumilos ang pinakamalapit na grupo ng mga tagapayo ni Camila. Ang mga taong sumunod sa kanya mula pa noong mahihirap na yugto ng kanyang buhay. Nagtatag sila ng maraming maliliit na negosyo na nakarehistro sa pangalan ng mga tauhan sa opisina ni Camila bilang mga legal na kinatawan. Karamihan sa mga taong ito ay mga sekretarya, administrative assistant, at maging ilang matataas na kawani sa paglilinis. Mga taong tapat, tahimik, at hindi kapansin-pansin. Sa katotohanan, ang mga kumpanyang iyon ay umiiral lamang sa papel. Wala silang tunay na opisina, walang totoong operasyon, at walang aktual na mga empleyado. Hindi kailanman direktang pumirma si Camila sa anumang dokumento. Hindi siya lumitaw sa alinmang kontrata, ngunit alam niya ang lahat. Tuwing inilalahad ng advisory group ang kanilang mga plano, tahimik siyang nakikinig. Kung minsan ay bahagya siyang tumatango o nagbibigay ng isang nasisiyahang ngiti. Kailangan nating bumuo ng matibay na pundasyon. Minsan niyang sinabi sa isang pribadong pagpupulong. Mainit ang kaniyang tinig, ngunit malinaw ang pagiging mapagpasya nito. Ang pamilyang ito ay hindi nagpapatawad ng kahinaan. Siguraduhin ninyong magiging maayos ang lahat. Bawat quarter, kumukuha ang opisina ni Camila ng serbisyo mula sa mga shell company na iyon kapalit ng malalaking halaga. Ang opisyal na dahilan ay pananaliksik tungkol sa mga uso sa gawaing kawanggawa at konsultasyon para sa pagpapaunlad ng mga proyektong pangkomunidad. Lumalabas ang pera mula sa mga royal charitable funds, kinakaltasan bilang service fees, at pagkatapos ay muling ipinamamahagi sa loob ng malapit na grupo. Hindi palaging direktang napupunta ang pera sa bulsa ni Camila. Karamihan dito ay ginagamit upang palakasin ang mga network, bilhin ang katapatan ng ilang opisyal, pondohan ang mga lihim na media campaign, at suportahan maging ang mga personal na proyekto ng advisory group. Dahil dito, lalong naging matatag ang posisyon ni Camila. Siya ay naging isa sa pinakamakapangyarihang babae ng kaniyang panahon. Iginagalang ng marami, ngunit kinatatakutan din. Isang gabi sa Clarence House, sinabi ni Camila sa pinuno ng advisory group, "Ayokong malaman ang mga detalye, ngunit gusto ko ng resulta. Huwag ninyong hahayaang mabaligtad tayo ng kahit sino." Malamig ang kaniyang tinig sa sandaling iyon, na nagpapakita ng ambisyong matagal nang inaalagaan. Lubos niyang nauunawaan na sa loob ng maharlikang pamilya, ang kapangyarihan ay hindi lamang nagmumula sa titulo, kundi sa kakayahang kontrolin ang pera at impormasyon. Sa mga taong iyon, pakiramdam ni Camila ay hawak niya ng mahigpit ang sarili niyang kapalaran. Ang mga pondong pangkawanggawa na kaniyang pinamumunuan ay patuloy na pinupuri sa press. Ang kaniyang imahe sa mga fundraising event ay palaging maliwanag, marangal, at makatao. Walang nakaalam na sa likod ng magagandang bilang at nakaaantig na talumpati ay may isang masalimuot na sistema ng paglihis ng pondo. Ang ilang bahagi ng mga donasyong pangkawanggawa ng mamamayang Briton at ng mayayamang benefactor ay maingat na naididirekta sa ibang landas. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang magkaroon ng bitak ang network. Natakot ang ilang intermediary staff habang palaki ng palaki ang mga halagang sangkot. May ilan ding dating tagapayo
ang umalis dahil sa hindi pagkakasundo. Gayunman, nanatiling naniniwala si Camila na kontrolado pa rin niya ang lahat. Hindi niya kailanman naisip na ang dati niyang asawa, si Andrew Parker Bowles, ang magiging taong magsisindi sa mitya. Ang lihim na matagal na itinago sa ilalim ng makinang na anyo ng monarkiya ay nagsimulang magpakita ng mga kahinaan. At nang magsalita si Andrew sa publiko, ang mga piraso ng nakaraan ay unti-unting nagtagpo na humantong sa tahimik na investigasyon ng babaeng inaasahang magiging isa sa mga pangunahing haligi ng monarkiya, si Prinsesa Catherine. Sa mga sumunod na araw, isinubsob ni Prinsesa Catherine ang sarili sa isang tahimik ngunit determinadong paghahanap ng katotohanan. Gumugol siya ng maraming oras sa kaniyang pribadong silid-aralan sa Kensington Palace, napapaligiran ng mga financial file na ipinadala sa ilalim ng dahilan na ito ay para sa internal research. Walang nakaalam kung ano talaga ang ginagawa niya. Maging si William, na bahagyang bahagi lamang ng katotohanan ang kaniyang nalalaman. Mabilis na napansin ni Catherine ang isang malinaw na pattern. Dos-dosenang malalaking gastusin mula sa mga charitable fund na pinamamahalaan ni Camilla ang napunta sa parehong kakaibang grupo ng mga kumpanya. Lahat ng ito ay nakarehistro sa pangalan ng mga dating tauhan sa opisina ni Camilla na may paunang kapital na ilang libong libra lamang. Ang mga consulting contract ay umaabot sa daan-daang libong libra bawat taon. Ngunit ang mga activity report ay malabo at kulang sa tiyak na detalye. Hindi ito maaaring nagkataon lamang, bulong ni Catherine habang inihahambing ang mga numero. Naramdaman niyang unti-unting tumataas sa kaniyang dibdib ang halo ng pagkadismaya at galit. Ang perang ibinigay ng mamamayang Briton nang may tiwala sa monarkiya ay maaaring sinamantala. Sa pamamagitan ng isang mapagkakatiwalaang internal source, natagpuan ni Catherine si Graham Foster, isang dating financial advisor na direktang nagtrabaho kay Camilla ng mahigit 8 taon. Kilala niya ang daloy ng pera mula sa royal coffers patungo sa mga charitable fund. Matapos ang ilang hindi direktang tawag, inayos ni Catherine ang isang lihim na pagkikita sa isang maliit na kafe sa labas ng London, kung saan kakaunti lamang ang makakakilala sa kanya. Dumating si Foster ng 10 minuto na huli. Maputla ang kanyang muka at walang tigil ang paglingon ng kaniyang mga mata sa paligid. Nasa edad 50 siya, may uban na ang buhok, at nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tasa ng kape. Your Royal Highness, hindi dapat ako naririto, agad niyang sinabi nang makaupo siya. Mababa at puno ng kaba ang kaniyang tinig. Kapag nalaman nilang nakipagkita ako sa inyo, mawawala sa akin ang lahat. Tiningnan siya ni Catherine ng diretso sa mga mata. Kalmado ang kanyang boses, ngunit matatag. Mr. Foster, hindi ako narito upang saktan ka. Gusto ko lamang malaman ang katotohanan. Niyayanig ng mga usap-usapan ang maharlikang pamilya. Kung tutulungan mo ako, sisiguraduhin kong magiging ligtas ka at ang iyong pamilya. Matagal na nanahimik si Foster. Namumuo ang pawis sa kaniyang noo. Pagkatapos, sinimulan niyang ikwento ang mga taon ng kaniyang pagtatrabaho sa ilalim ni Camilla. Noong una, inakala niyang normal lamang ang mga transaksyon. Ngunit unti-unti niyang napagtanto na ang pera ay umiikot sa isang saradong sistema. Lumabas ang pondo mula sa mga charity sa pamamagitan ng mga shell company at ang isang bahagi nito ay bumabalik bilang bonus o project support sa malapit na advisory group. Nabasag ang boses ni Foster habang nagsasalita. Ginamit nila ang pangalan ko bilang signatory sa ilang account. Hindi ako nangahas tumanggi. Si Camilla, alam niya ang lahat.
Hindi siya direktang pumirma, ngunit bawat malaking proposal ay kailangang dumaan sa kaniyang pag-aproba. Minsan niyang sinabi, "Gawin ninyo ang anumang kinakailangan upang mapanatili ang ating posisyon." Nanikip ang dibdib ni Catherine. Iniabot niya ang kamay at marahang hinawakan ang nanginginig na kamay ni Foster. Sinusubukang bigyan siya ng kapanatagan. Matapos ang halos 1 oras ng panloob na pakikipaglaban, tuluyan nang bumigay si Foster. Binuksan niya ang luma niyang briefcase at iniabot ang isang makapal na handwritten notebook at ilang USB drive na naglalaman ng mga email at internal minutes. "Ito ang lahat ng nagawa kong itago," sabi niya. "Ang malalaking gastusin, mga petsa, at mga pangalan ng mga taong sangkot. Lahat ng ito ay direktang tumuturo sa network na binuo ng kaniyang advisory group. Hindi gawa-gawa ni Andrew Parker Bowles ang lahat. Isinusumpa ko sa inyo." Tinanggap ni Catherine ang mga dokumento. Mabigat ang kaniyang puso. Ang ebidensya ay hindi pa sapat upang makabuo ng isang legal na konklusyon. Ngunit sapat na ito upang patunayan na tama si Andrew tungkol sa tunay na kalikasan ng usapin. Milyon-milyong libra ang sistematikong nailihis. Ang reputasyon ni Camilla at ang kaniyang makinang na imahe bilang tagapagtaguyod ng kawanggawa ay ngayoy lumitaw sa ganap na ibang liwanag. Nang maghiwalay sila ng landas, mahigpit na hinawakan ni Catherine ang kamay ni Foster. "Tama ang ginawa mo. Hindi ko hahayaang harapin mo ito ng mag-isa." Habang pabalik sa palasyo, nakaupo si Catherine sa sasakyan, nakatingin sa trapiko sa labas habang magulo ang kanyang damdamin. Minsan niyang sinubukang bumuo ng magandang relasyon kay Camilla, alang-alang kina Charles at William. Ngayon, malupit siyang tinatamaan ng katotohanan. Ang matinding pagkadismaya ay halos magpaluha sa kanya. Ngunit kasabay nito, isang mas matatag na determinasyon ang umusbong sa kaniyang puso. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang investigasyon at ang mga susunod na mangyayari ay magiging higit na matindi. Sa mga araw na yon, kakaibang bigat ang bumalot sa Clarence House. Si Camilla Parker Bowles, ang babaeng laging nagpapanatili ng kalmado at marangal na anyo, ay unang beses na nakaramdam ng tunay na banta. Mabilis na nakarating sa kanya ang impormasyon mula sa loob. Tahimik na nagsisiyasat si Prinsesa Catherine. Tumayo si Camilla sa tabi ng malaking bintana, nakatingin sa hardin, habang mahigpit na hawak ang kaniyang tasa ng tsaa hanggang sa pumuti ang kaniyang mga daliri. "Huwag ninyo silang hayaang maghukay pa ng mas malalim," malamig niyang sinabi habang humaharap sa kaniyang mga tapat na tagapayo. "Bawiin ninyo ang lahat ng file. Gawin ninyong maglaho ang lahat bago pa mahuli ang lahat." Agad na kumilos ang kaniyang tapat na grupo. Inutusan ang mga assistant na makipag-ugnayan sa mga dating empleyado, hilingin sa kanila na burahin ang lahat ng personal na datos, at papirmahin sila sa mga non-disclosure agreement. May ilang mahahalagang dokumento sa opisina ang bigla na lamang nawala ng walang paliwanag. Pinakialaman ang mga server at pinalitan ang mga backup drive. Hindi direktang kumilos si Camilla, ngunit sa kanya nagmula ang bawat utos. Lalo na naging pangunahing target si Graham Foster. Bagamat hindi pa alam ni Camilla ng eksakto na nakipagkita ito kay Catherine, naramdaman niya ang panganib mula sa dating malapit na financial advisor. Isang hapon, nakatanggap si Foster ng agarang imbitasyon para sa isang internal discussion sa isang pribadong lugar. Nang pumasok siya sa saradong silid, nakita niya si Camilla na nakaupo roon. Matalim ang mga matang tila mga kutsilyo. Sa tabi niya ay dalawang senior advisor na may seryosong mga mukha. "Graham," unang nagsalita si Camilla,
Matamis ang boses ngunit puno ng presyon. Maraming taon kang nagtrabaho sa akin. Naniniwala akong mas nauunawaan mo kaysa kanino man na kailangan natin ngayon ng pagkakaisa. Ang mga chismis mula kay Andrew ay pawang kathang-isip lamang ng isang mapait na dating asawa. Hindi mo dapat hayaang madamay ka rito. Yumuko si Foster, nagpapanggap na natatakot. Ma'am, naiintindihan ko po. Wala akong sasabihin, isa lamang po itong hindi pagkakaunawaan. Bahagyang yumuko pasulong si Camila. Bumaba ang kaniyang tinig, ngunit bawat salita ay tila pako na ibinabaon. Mabuti, kapag may narinig kang sino mang naguhukay tungkol sa mga pondo, agad mo itong iulat sa akin. At tandaan mo, ang pamilya mo ay nabubuhay dahil sa katatagang ito. Huwag mong hayaang sirain ng isang pagkakamali ang lahat. Sunod-sunod na tumango si Foster habang malamig na pawis ang dumadaloy sa kanyang likod. Alam niyang hindi lamang iyon payo, isa iyong banta. Ngunit handa siya. Ang maliit na recorder na nakatago sa bulsa ng kaniyang jacket ay tumatakbo sa buong pag-uusap. Pagkalabas niya sa pulong, agad siyang nakipag-ugnayan kay Catherine at ipinadala ang buong recording. Samantala, naglunsad ng matinding kontra-atake ang mga media outlet na malapit kay Camila. Bumaha ang mga artikulo sa malalaking pahayagan. Andrew Parker Bowles, ang huling paghihiganti ng isang mapait na dating asawa. Muling hinukay ang mga personal na detalye ng kanilang nabigong pagsasama. Maraming taon na ang nakalipas, inilalarawan si Andrew bilang isang lalaking puno ng sama ng loob at naghahangad ng kasikatan sa pamamagitan ng pagsira sa dangal ni Camila. Natanggap ni Catherine ang recording mula kay Foster isang gabi. Mag-isa siyang nakaupo sa kaniyang silid, nakasuot ng headphones, at paulit-ulit na pinakinggan ang pag-uusap. Malinaw na umaling-aungaw ang malamig at mapagkalkulang tinig ni Camila. Huwag mong hayaang sirain ng isang pagkakamali ang lahat. Sumiklab ang galit at pagkadismaya sa puso ni Catherine. Mahigpit niyang hinawakan ang kaniyang telepono at bumulong. Sobra ka na, Camila. Lalong tumindi ang presyon kay Foster. Nakatanggap siya ng mga kakaibang tawag at mga hindi direktang mensahe ng babala. Ngunit patuloy siyang nagkunwaring nakikipagtulungan kay Camila. Nagbibigay ng mga impormasyong walang gaanong halaga upang ilihis ang atensyon nito, habang pinoprotektahan ang pinakamahalagang ebidensya. Dahil dito, naniwala si Camila na kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Ngunit sa katotohanan, ang kaniyang lihim na network ay unti-unting binabaklas. Piraso, bawat piraso. Naramdaman ni Catherine na papalapit na ang unos. Alam niyang hindi madaling titigil si Camila. Ngunit hawak na niya ngayon ang recording at testimonya ni Foster, mas matibay na sandata kaysa dati. Ang tahimik na paghaharap ng dalawang pinakamakapangyarihang babae sa loob ng maharlikang pamilya ay pumasok na sa pinakamapanganib na yugto. Nang gabing iyon, tahimik at madilim ang Kensington Palace. Ngunit sa pribadong silid-aralan ni Prinsesa Catherine, nanatiling maliwanag ang mga ilaw. Nakaupo si Catherine sa gitna ng mga tambak na dokumento, namumula ang mga mata dahil sa kakulangan ng tulog. Sa kanyang harapan ay naroon ang recording mula kay Graham Foster, ang makakapal na financial file, ang detalyadong testimonya nito, at mga security camera footage mula sa ilang kaugnay na opisina na tahimik niyang nakuha. Sa tulong ng kaniyang pinagkakatiwalaang assistant, pinagdugtong-dugtong ni Catherine ang lahat hanggang makabuo ng kumpletong chain of evidence. Tugma ang bawat piraso. Ang daloy ng pera mula sa charitable funds patungo sa network ng mga shell company
Ang mga email na nagpapakita ng hindi direktang pag-aproba ni Camila, ang recording ng malamig nitong pagbabanta kay Foster, at ang mga imahe mula sa kamera ng mga lihim na pagpupulong ng advisory group. Sapat na ito! Mahina, ngunit matatag na sinabi ni Catherine habang tumitingin sa orasan na sumapit na sa 2:00 ng madaling araw. Hindi na natin ito maaaring ipagpaliban. Kinabukasan, isang emergency high-level royal meeting ang agarang ipinatawag. Mabigat at nakakasakal ang atmosfera sa meeting room. Nakaupo si Haring Charles sa gitna. Malinaw sa kanyang muka ang pag-aalala at pagod. Nakaupo si William sa tabi niya. Mahigpit na hawak ang kamay ng kaniyang asawa. Naroon din ang iba pang senior members ng maharlikang pamilya. Natahimik ang buong silid nang simulan ni Catherine ang kaniyang presentasyon. Sa isang malinaw at matatag na tinig, ngunit nananatiling magalang, isa-isang inilahad ni Catherine ang mga ebidensya. Your Majesty, sa inyong lahat, hindi ito isang chismis. Alam ni Camila ang mga gawain ng kaniyang malapit na advisory group. Hindi lamang siya nanahimik, hinayaan din niyang umiral ang network na ito sa loob ng maraming taon. Ginagawang kasangkapan ang mga pondong pangkawanggawa para sa pansariling pakinabang. Pagkatapos ay pinatugtog niya ang recording. Umalingaw-ngaw sa silid ang malamig na tinig ni Camila. Huwag mong hayaang sirain ng isang pagkakamali ang lahat. Nagulat ang lahat. Ibinaba ni Charles ang kaniyang ulo at kinuskos ang kaniyang sentido. Mahigpit na pinisil ni William ang kamay ni Catherine, puno ng pagmamalaki at sakit ang kaniyang mga mata. Matapos ang ilang oras ng tensyonadong talakayan, umabot ang pulong sa isang hindi na maitatangging konklusyon. Alam ni Camila ang lahat at hinayaan niyang magpatuloy ang mga gawaing iyon sa loob ng mahabang panahon. Hindi siya ang direktang kumuha ng pera, ngunit ang kaniyang pananahimik at hindi hayagang pag-apruba ang nagbigay daan sa buong lihim na sistema ng korupsyon. Mabilis na sumabog sa publiko ang usapin. Sa loob lamang ng 24 na oras, sabay-sabay itong iniulat ng international media. Nabigla ang opinyon ng publiko sa Britain at sa buong mundo. Ang mga dating sumusuporta kay Camila ay tumalikod sa kanya. Nagpapahayag ng matinding pagkadismaya sa social media. Marami sa malalapit na tagapayo ni Camila ang napilitang magbitiw agad. Ang mga patronage fund na kaniyang pinangasiwaan ay pansamantalang pinahinto at isinailalim sa isang ganap na independent investigation. Sa isang iglap, gumuho ang reputasyon ni Camila. Ang kaniyang imahe na minsang naging simbolo ng katatagan at kawanggawa ay natabunan ngayon ng hinala at matinding kritisismo. Mag-isa siyang nakaupo sa kanyang pribadong silid sa Clarence House, maputla ang mukha, hawak ang isang tasa ng malamig na tsaa. Wala na siyang lakas upang lumaban pa. Ang presyon mula sa publiko, sa maharlikang pamilya at maging sa sarili niyang pamilya ay nag-iwan sa kanya ng matinding pagkapagod. Nais ko lamang protektahan ang aking posisyon, bulong niya sa sarili, nababasag ang tinig sa huling pagsisisi. Ayon sa mga desisyon ng maharlikang pamilya at ng mga autoridad, inatasan si Camila na isauli ang lahat ng pondong nalustay na tinatayang umaabot sa milyon-milyong libra. Nagpatuloy ang karagdagang investigasyon upang linawin ang lahat ng nawawalang pera na maaaring humantong sa mas mabibigat na legal na kahihinatnan. Pinanood ni Andrew Parker Bowles ang balita sa telebisyon mula sa kaniyang apartment sa London. Napabuntong hininga siya ng malalim, may halong ginhawa, ngunit nanatiling malungkot ang kaniyang mga mata. Sa wakas, lumabas na ang katotohanan, sabi niya sa kaniyang anak sa telepono.
Masakit man, kailangan talagang mangyari ito. Tumayo si Prinsesa Catherine sa tabi ng bintana ng palasyo, pinagmamasdan ang London sa gabi. Nanatili pa rin ang bigat sa kaniyang puso, ngunit naramdaman niya ang munting sinag ng pag-asa. Nagawa niya ang kailangang gawin upang protektahan ang dangal ng maharlikang pamilya. Ang unos na sinindihan ni Andrew sa simula ay tuluyan nang umabot sa sukdulan. Ang maharlikang pamilya ng Britain ay pumasok sa pinakamalaking krisis ng tiwala sa loob ng maraming dekada. Nabunyag ang mga bitak at hindi magiging madali ang paghilom ng mga ito. Ngunit sa gitna ng dilim ng iskandalo, nanaig ang katotohanan. Ipinaalala nito sa lahat na kahit sa pinakamaringal na palasyo, ang katarungan at konsensya ang dapat laging mauna.